Manugang kong babae. Tumayo ako at wala ka pa sa kalingkingan ng nanay ko. Ayan, ayan ang eksaktong mga salitang lumabas sa bibig ng manugang kong babae, si Isabel. Isang gabi, sa sarili kong pamamahay, sa harap ng hapagkainan na ako mismo ang naghanda habang iniaabot ko sa kanya ang kanin, binitawan niya ang mga salitang iyon na parang mga patalim. Hindi nakasigaw, kundi isang bulong na mas matalas pa sa anumang sigaw. Sa harap mismo ng aking nag-iisang anak na si Marco, na tahimik lang na nakayuko, na parang walang narinig. Sa sandaling iyon, hindi lang puso ko ang nasugatan. Ang hiya, ang kahihiyan. Parang sinampal ako ng paulit-ulit sa harap ng sarili kong anak. Ako, ang ina na nagluwal sa kanya, ay biglang naging isang estranghero, isang anino na ikinukumpara at hinuhusgahan. Sa loob ng tahanang binuo namin ng yumaong asawa ko, si Ricardo, ang tahanang ito na dapat ay kanlungan ko, ay naging isang korte kung saan ako ang nasasakdal. Ginawa nila akong parang isang kasambahay sa sarili kong pamamahay. Isang utusan na walang karapatang mapagod, walang karapatang magkamali, at ang pinakamasakit sa lahat, ang makitang ang sarili mong dugo at laman ay hinahayaan lang na mangyari ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanila, ito ang isusukli nila, ang kawalan ng utang na loob. Isang salita na napakabigat sa ating kultura, ang hindi pagtanaw sa pinanggalingan. Buong buhay ko, sinikap kong maging ang perpektong ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw si Ricardo, ang bahay na ito ang naging mundo ko. Bawat sulok nito ay may alaala. Ang mga halaman sa hardin na inalagaan ko, ang mga lumang silya na inupuan namin habang nagkakape, lahat ay bahagi ng buhay ko. Nang mawalan ng trabaho si Marco, 2 taon na ang nakalipas, at nooy buntis pa si Isabel, hindi ako nagdalawang isip. Dito na kayo tumira, mga anak, sabi ko. Huwag kayong mag-alala, nandito si Mama. Isinantabi ko ang aking mga gamit sa pananahi para maging silid nila. Inayos ko ang mga aparador para sa mga gamit ng aking unang apo. Ang dating tahimik kong umaga ay napalitan ng iyak ng sanggol at ng ingay ng telebisyon. Nag-adjust ako dahil ganoon naman ang mga ina. Hindi ba? Tayo ang unang nag-adjust. Ang huling nagrereklamo. Ako ang nagluto ng kanilang mga paboritong pagkain. Ang adobo, ang sinigang na gusto ni Marco na maasim-asim. Ako ang nagbayad ng kuryente, ng tubig, ng internet, lahat. Ang maliit kong pensyon mula kay Ricardo at ang kaunting ipon ko ay unti-unting nauubos para sa kanila. Pero hindi ako umimik dahil pamilya kami. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ang pasasalamat ay naging pag-abuso. Ang mga salamat, ay naging mga reklamo. Masyadong maalat ang ulam. Bakit ganito ang pagkalaban ng damit ko? Ma, huwag ka nang magtanong tungkol sa pera namin. Nakakairita. Naramdaman ko na nag-iisa ako sa gitna ng maraming tao. Ang kanilang mga tawa sa sala ay hindi ko na maramdaman. Para akong hangin. Isang multo sa sarili kong bahay na nakikita lang nila kapag may kailangan sila. Naging tagapagluto, tagapag-alaga ng apo, tagabayad ng bills. Ngunit hindi na isang ina, hindi na isang lola. Sila ay abala sa kanilang mundo. Walang pakialam sa matandang babae na gumigising ng maaga para ipaghanda sila ng almusal. Para sa kanila, ako ay parte na lang ng bahay. Tulad ng isang lumang upuan, isang palamuti na nariyan lang. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya silang hindi na ako kapaki-pakinabang. Pero nung gabing iyon, nung binitawan ni Isabel ang mga salitang iyon, may nagbago. Ang luhang gustong kumawala ay biglang natuyo. Ang sakit ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, habang sila ay nagpatuloy kumain na parang walang nangyari, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Tapos na ang pagiging martir. Hindi nila alam na mayroon akong itinatagong isang pirasong papel. Isang lihim na yaman
na hindi ginto o pera, kundi isang kasunduan. Isang simpleng kasunduan na pinirmahan ni Marco noong unang araw nila dito. Isang pangako na sila ay mag-aambag at rerespetuhin ang tahanang ito. Isang pangakong matagal na nilang kinalimutan. Pero ako, hindi ko kinalimutan. At hindi lang iyon ang alas ko, ang aking trump card. Hindi nila alam na bawat resibo, bawat bank statement ay aking itinatago. Hindi nila alam na nakita ko ang transaksyon sa credit card ko. Ang isang bayad na nagkakahalaga ng 250,000 piso. Isang bayad para sa isang mamahaling cruise. Isang bakasyon na hindi ako kasama, pero ako ang nagbayad ng hindi ko nalalaman. Ang matandang lola, na akala nila ay isang mahinang pyesa lang sa chessboard, ay biglang natutong maging reyna. Ang tupa na akala nila ay habambuhay na mananahimik sa isang sulok, ay handa nang maging isang leon. Ngayong gabi, sisimulan ko ang laban na ito. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na unti-unti nilang tinanggal sa akin sa loob ng 2 taon. Ang bahay na ito ay hindi isang hotel. Ang puso ko ay hindi isang doormat na pwede nilang tapak-tapakan. At ang pagmamahal ng isang ina ay hindi isang lisensya para sa pang-aabuso. Bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon tungkol sa respeto, sa utang na loob, at sa katotohanan na kahit ang pinakamabait na tao ay may hangganan. Isang leksyon na maaalala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Gusto nila akong mawala? Gusto nilang manahimik ako? Ngayon, hindi lang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking pangalan, ang aking kapayapaan, at ang aking dangal. Hindi na ako mananahimik. Kung naranasan niyo na pong maramdamang dayuhan sa sarili niyong pamamahay. Kung ang kabutihan niyo po ay sinuklian ng kawalang galang, paki-like at share po ng video na ito. At mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Ibahagi niyo po ang inyong karanasan. Kwentuhan niyo ako. Dahil sa mga kwento natin, makakahanap tayo ng lakas sa isa't isa. Basahin natin ang kwento ng isa't isa. Isinara ko ang pinto ng aking silid at dahan-dahan kong inikot ang susi sa seradura. Ang tunog ng pag-click nito ay parang isang deklarasyon. Isang hangganan na sa wakas ay aking iginuhit. Sumandal ako sa malamig na kahoy ng pinto at ipinikit ko ang aking mga mata. Sa labas, pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, narinig kong nagpatuloy ang mahinang kalampag ng mga kubyertos. Ang mga bulungan. Nagpatuloy ang buhay na para bang walang nangyari. Para bang hindi nila winasak ang isang piraso ng aking pagkatao. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Umupo ako sa gilid ng aking kama. Ang kama na naging saksi sa aking kalungkutan mula nang pumanaw si Ricardo. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa aking mga hita. Hindi sila nanginginig. Walang pag-aalinlangan. Sa halip, mayroon silang isang kakaibang kapayapaan, isang kapayapaang hindi ko naramdaman. Sa loob ng 2 taon, 2 taon. Ganoon na pala katagal. 2 taon ng paglakad na parang may tinatapakan akong mga basag na bote sa sarili kong tahanan. Naalala ko ang araw na dumating sila. Si Marco, ang aking anak, ay may lungkot sa mga mata matapos mawalan ng trabaho. Si Isabel, buntis sa aking unang apo, ay may takot sa kanyang mukha. Ang puso ko, bilang isang ina, ay nadurog para sa kanila. Huwag kayong mag-alala, ang sabi ko, habang yakap-yakap sila sa may pinto. Dito muna kayo. Ang bahay ni Mama ay bahay niyo rin. Iyon ang aking pinaniwalaan, ang aking buong pusong inialay, ang aking silid panahian, na puno ng mga tela at sinulid na nagbibigay sa akin ng ligaya, ay agad kong nilinis. Inilipat ko ang lahat sa mga kahon at isiniksik sa bodega. Ang bawat sentimetro ng espasyo ay ginawa kong para sa kanila. Ang aparador ko ay binawasan ko ng damit para magkasya ang mga gamit nila. Ang paborito kong upuan, ang silyon na binili ko matapos mamatay si Ricardo, ay naging paboritong tambayan ni Isabel para sa kanyang tablet. Ang mga unan na ako mismo ang nagburda
ay basta na lang niyang inihahagis sa sahig. Ngunit tiniis ko. Dahil pamilya kami. Sa mga unang buwan, mayroon pang mga pasasalamat. Mayroon pang mga ngiti. Tinulungan pa ako ni Isabel na maglinis ng mga lumang libro sa attic. Tinanong pa niya ako kung paano lutuin ang paboritong adobo ni Marco. Ngunit ang lahat ng iyon ay unti-unting naglaho, na parang hamog na tinunaw ng araw. Ang mga pasasalamat ay napalitan ng mga puna. Ang bigas na aking isinaing ay laging masyadong malata o masyadong matigas. Ang sinigang ko ay laging kulang sa asim. Ang mga tanong ko tungkol sa kanilang paghahanap ng trabaho o pag-iipon ay tinawag ni Marco na parinig. Isang salita na sumasaksak sa puso. Ang ibig sabihin ba noon, wala na akong karapatang magmalasakit? Ang mga gabi kung kailan ako nagpupuyat dahil may sinat ang apo ko. Ako ang naglalagay ng bimpo sa kanyang noo. Ako ang nagtitimpla ng gatas. Pero kinaumagahan, ako pa rin ang matandang laging nakabantay. Laging nasa paligid. Iyon ang narinig kong bulong ni Isabel kay Marco isang araw habang papalabas ako ng kusina. Ang pinakamasakit ay ang makita kang nagiging invisible, isang anino. Ang pag-adjust, iyon ang salita. Nag-adjust ako sa ingay. Nag-adjust ako sa gulo. Nag-adjust ako sa kanilang mga gusto. Pero ang problema sa pag-adjust, walang nakakapansin na ginagawa mo ito. Ang napapansin lang nila ay kapag huminto ka. Sa loob ng 2 taon, hinintay kong may magsabi, "Salamat, Ma." Hinintay kong may magsabi, "Ma, kami na po ang bahala rito." Hinintay kong may kumustahin man lang kung pagod na ba ako. Pero wala. Walang dumating. Sa halip, ang nakuha ko ay isang hatol mula sa aking manugang, sa harap ng aking anak. Wala ka pa sa kalingkingan ng nanay ko. Tumayo ako mula sa aking kama at lumapit sa salamin. Tiningnan ko ang babaeng nakatitig pabalik sa akin. Ang mga linya sa aking mukha, ang mga puting buhok sa aking sentido, bawat isa ay kuwento ng sakripisyo at pagmamahal. Hindi ako perpekto. Nakakalimutan kong patayin ang kalan minsan. Nakakalimutan ko kung saan ko nailagay ang aking salamin. Ngunit ang babaeng ito, ang babaeng nasa salamin, ay hindi deserving sa ganitong uri ng kawalang respeto. Hindi sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang paghihintay ay isang lason. Hinihintay mong may magbago? Hinihintay mong may maawa? Hinihintay mong may makonsensya? Ngunit ang katotohanan, kung minsan, ang pagbabago ay kailangang magmula sa iyo. Kailangan mong tumayo para sa sarili mo dahil walang ibang gagawa nito para sa iyo. Sa gabing iyon, sa loob ng katahimikan ng aking silid, habang ang aking pamilya ay nagpapatuloy sa kanilang hapunan sa ibaba, isang desisyon ang nabuo sa aking puso. Tapos na. Tapos na ang paghihintay. Mayroong isang lumang baul na gawa sa Nara sa paanan ng aking kama. Pamana pa ito sa akin ng aking ina. Ang amoy nito ay pinaghalong amoy ng lumang kahoy at ng mga bola ng naphthalene. Dito ko itinatago ang mga bagay na mahalaga. Sa akin mga lumang litrato, ang unang sulat sa akin ni Ricardo, ang baptismal certificate ni Marco, at isang dokumento, isang pirasong papel na halos 2 taon ko nang hindi tinitingnan. Dahan-dahan kong binuksan ang mabigat na takip ng baul. Sa ilalim ng mga album at mga lumang damit, nandoon pa rin ito, nakatago sa isang makapal na brown envelope. Isang kasunduan, kinuha ko ito at naupo muli sa kama. Ang papel ay medyo naninilaw na. Ang tinta ng ballpen ay medyo kumupas na. Ngunit ang mga pirma, malinaw na malinaw pa. Ang pirma ko at ang pirma ni Marco. Naalala ko ang araw na iyon. 1 linggo matapos silang lumipat, umupo kaming 3 sa may kusina. "Anak, para lang maging malinaw ang lahat," sabi ko sa malumanay na paraan. "Ito ay para lang sa kaayusan. Na habang narito kayo, tutulong kayo sa mga bayarin, kahit kaunti, at aalagaan natin ang bahay." Naalala ko ang pagngiwi ni Isabel. "Naman, Ma," sabi niya, na may halong tawa. "Pamilya tayo. Hindi natin kailangan ng papel-papel." Ang mga salitang iyon,
Pamilya tayo. Isang salitang ginamit niya para sa kanyang kaginhawaan. Ngunit si Marco, na nooy sariwa pa ang sugat mula sa pagkawala ng trabaho, ay tahimik lang na kinuha ang ballpen at pumirma. Nakita ko ang hiya sa kanyang mga mata. At dahil sa awa ko sa kanya, hindi ko na kailanman binanggit muli ang kasunduang iyon. Inilagay ko ito sa baul. At doon ito nanatili. Isang pangakong napako. Isang pangakong ginamit ko ngayong gabi bilang paalala na minsan mayroon silang intensyong maging tama. Ngunit may isa pang katotohanan na kailangan kong harapin. Isang katotohanang mas moderno at mas masakit. Ibinaba ko ang kasunduan at binuksan ko ang aking lumang laptop. Ang pagboot nito ay mabagal, tulad ng paglakad ng isang matanda. Ngunit matiyaga akong naghintay. Nag-login ako sa aking online banking account. Isang bagay na natutunan kong gawin para hindi na ako kailangang pumila sa bangko. Sinuri ko ang aking mga transaksyon. Karaniwan, ang mga nakalista lang dito ay ang aking pensyon, ang bayad sa kuryente, tubig, at mga maliliit na gastos sa grocery. Ngunit ilang linggo na ang nakalipas, may isang transaksyon na hindi ko pinansin. Akala ko'y isang pagkakamali lang. Pero ngayong gabi, tiningnan ko itong muli. Isang bayad. Isang malaking bayad. Sa isang travel agency na hindi ko kailanman narinig. Ang halaga? Tumambad sa akin na parang isang sampal. 200 at 50,000 piso. Arang 250,000. Ang dugo ko ay biglang uminit. Pinagpawisan ang aking mga kamay. Paano nangyari ito? Ang credit card na iyon ay bihirang-bihira kong gamitin. Ito ang aking emergency card. Ibinigay ko ang numero nito kay Marco isang beses. Noong nagka-dengue ang apo ko at kailangan nilang bumili ng gamot sa hating gabi. Iyon ay para sa isang emergency. Isang totoong emergency. Kinilabutan ako. Ginamit nila ang aking tiwala, ang aking pagmamalasakit, para sa isang luho. Ginalaw ko ang mouse at nag-click sa mga detalye ng transaksyon. At doon, sa maliliit na letra, nakita ko ang pangalan, itinerary notes, Isabel Reyes. Ang pangalan ng aking manugang. Ang detalye, isang suite na may balcony view sa isang mamahaling cruise ship. Complimentary excursions. Lahat ng luho na hindi ko naranasan sa buong buhay ko ay tinatamasa nila gamit ang pera na pinag-ipunan ko mula sa dugo at pawis. Ito ang tunay na kataksilan. Hindi lang ito kawalan ng utang na loob. Ito ay pagnanakaw. Isang pagnanakaw na binalot sa ngiti at sa salitang pamilya. Ang galit ay nagsimulang umakyat mula sa aking sikmura patungo sa aking lalamunan. Pero pinigilan ko ito. Ang galit ay magpapahina sa akin. Ang kailangan ko ngayon ay hindi galit. Ang kailangan ko ay pruweba. Kinuha ko ang lahat ng aking lakas, nag-click sa print, at hinintay kong lumabas sa luma kong printer ang ebidensya ng kanilang kasinungalingan. Ang bawat pahina na lumalabas ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Hindi ito paghihiganti. Ito ay paghahanda. Paulit-ulit kong sinabi iyon sa aking sarili. Habang nakaupo ako sa kusina, kinabukasan ng umaga, matapos nilang umalis para ihatid ang apo ko sa eskwela. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang isip ko ay maingay. Puno ng mga plano. Puno ng mga hakbang na dapat kong gawin. Sa aking harapan ay nakalatag ang mga ebidensya, ang lumang kasunduan, ang bagong print na bank statement, at isang blankong notebook. Ang unang bagay na ginawa ko ay kunin ang aking lumang phone book. Hinanap ko ang isang pangalan na matagal ko nang hindi natatawagan, Tita Lydia, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Isang retiradong propesor ng batas, isang babaeng matalino, matapang, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang mga numero. Matapos ang ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. "Hello?" sabi niya. "Lydia," sabi ko, at ang boses ko ay bahagyang pumiyok. "Ako ito." Narinig ko ang pagbabago sa kanyang tono, mula sa pagtataka tungo sa pag-aalala. "Anong nangyari?"
Ayos ka lang ba? Hindi ko na kailangang magpaliwanag ng mahaba. Sa ilang pangungusap, naikuwento ko ang buod ng aking sitwasyon. Hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya ako pinangaralan. Nakinig lang siya. At nang matapos ako, ang sinabi lang niya ay, "Tama na iyan. Sobra na iyan. Huwag kang mag-alala. Mag-email ako sa iyo ng ilang mga template. Basahin mo. At tandaan mo, dokumentuhin mo ang lahat. Lahat-lahat." Ang pakikipag-usap sa kanya ay parang isang malaking batong natanggal sa aking dibdib. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Pagkatapos ng tawag, sinimulan ko ang aking misyon. Kumuha ako ng isang malaking folder at sinulatan ito sa harap ng malalaking titik. Talaan ning mabuting kalooban. Record of good faith. Dahil iyon ang totoo. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa mabuting kalooban. At ang lahat ng gagawin ko ngayon ay para protektahan ang kaloobang iyon mula sa tuluyang pagkasira. Isa-isa kong inilagay sa loob ang mga dokumento. Ang kasunduan, ang bank statement. Pagkatapos, naghalungkat ako sa aking mga lumang kahon. Hinanap ko ang mga resibo. Resibo ng Meralco na ako ang nagbayad. Resibo ng tubig. Mga resibo mula sa Mercury Drug para sa gamot ng apo ko. Mga resibo mula sa Pure Gold para sa groceries na linggo-linggo kong pinapamili. Bawat piraso ng papel ay isang patunay ng kanilang kapabayaan at ng aking walang sawang pag-aaruga. Kinuha ko rin ang aking lumang planner, isang leather-bound na planner na regalo pa sa akin ni Ricardo. Sa mga pahina nito, sinimulan kong isulat ang lahat. Hindi lang mga gastos, isinulat ko rin ang mga masasakit na salita. Petsa, kahapon. Oras, 7:15 ng gabi. Pangyayari. Sinabi ni Isabel, "Wala ka pa sa kalingkingan ng nanay ko." Isinulat ko ito, salita por salita. Ang pagsusulat nito ay parang pag-alis ng lason sa aking sistema. Bawat letra ay isang hakbang tungo sa pagpapalaya sa sarili. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ako ng aking mga halaman sa hardin, narinig ko ang kanilang mga boses mula sa nakaawang bintana ng sala. Hindi ko intensyong makinig, ngunit ang hangin ay malinaw, na dinala ang kanilang mga salita sa akin. "Nagiging kakatwa si Mama," sabi ni Marco. Parang nagiging paranoid na. Narinig ko ang isang mahinang tawa, ang tawa ni Isabel. Isang tawang malambing ngunit puno ng kamandag. "Mabuti naman," sabi niya. "Baka sakaling umalis na siya, para mapapalitan na natin yang sahig." Hindi ako gumalaw. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hawak-hawak ang aking pandilig. Ang aking mga halaman ay biglang lumabo sa aking paningin. So, iyon pala ang plano. Hindi lang nila ako gustong pagsilbihan. Gusto nila akong mawala. Gusto nilang angkinin ang lahat. Ang huling piraso ng pag-aalinlangan sa aking puso ay tuluyan ng naglaho. Pumasok ako sa loob ng bahay, kinuha ang aking planner, at isinulat ang kanilang mga sinabi. Salita por salita. Ang pagbawi ng kapangyarihan ay hindi nagsisimula sa isang malaking pagsabog. Nagsisimula ito sa maliliit at tahimik na mga hakbang. Mga hakbang na hindi nila napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Kinabukasan, habang sila ay wala sa bahay, sinimulan ko ang aking mga tahimik na revolusyon. Ang una kong ginawa ay bumili online ng isang maliit na bagay. Isang security camera. Napakaliit nito. Halos kasing laki lang ng isang barya. Nang dumating ito, inilagay ko ito sa isang lugar na hindi nila mapapansin sa ibabaw ng frame ng pinto, nakatago sa isang maliit na palamuti. Hindi ito para manmanan sila sa bawat galaw. Ito ay para sa aking proteksyon. Para kung may mangyaring masama, mayroon akong saksi. Isang saksi na hindi nagsisinungaling. Ang kamera na iyon ay ang aking mga bagong mata, mga matang hindi natutulog at laging alerto. Ang sumunod kong ginawa ay isang bagay na napakasimple, ngunit napaka-epektibo sa modernong panahon. Binuksan ko ang aking laptop at pumasok sa settings ng aming Wi-Fi router. Pinalitan ko ang password. Isang password na ako lang ang nakakaalam. Ang internet ay parang hangin sa kanila. Kailangan nila ito para sa kanilang mga telepono, sa kanilang tablet,
sa panonood ng kanilang mga palabas. Sa pagpapalit ko ng password, pinutol ko ang isang ugat ng kanilang kaginhawaan. At tulad ng inaasahan, kinaumagahan, bumaba si Isabel mula sa kanyang silid na may kunot sa noo. "Ma, down po ba ang internet?" tanong niya. Ang tono ay puno ng inis. Tumingin ako sa kanya mula sa aking pagbabasa ng dyaryo at ngumiti. Isang maliit at kalmadong ngiti. "Aba, ganoon ba, anak?" sabi ko. "Sige, tatawagan ko ang provider mamaya." Hindi na ako nag-abala, hindi na ako nagmadali. Hinayaan ko siyang mabalisa. Hinayaan kong maramdaman niya ang kawalan ng isang bagay na dati ay inaakala niyang karapatan niya. Ang kanyang inis ay isang maliit na tagumpay para sa akin. Isang patunay na ang aking mga tahimik na hakbang ay may epekto. Ang huli kong ginawa sa linggong iyon ang pinakamahalaga. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko ang bangko. "Good morning," sabi ko sa operator. "Gusto ko sanang i-cancel ang supplementary card na nakalink sa aking account." Ibinigay ko ang mga detalye. Walang maraming tanong. Sa loob ng ilang minuto, ang card na ginamit nila para sa kanilang luho, ang card na naging simbolo ng kanilang kataksilan, ay isa na lamang piraso ng plastik na walang silbi. Pinutol ko ang kanilang access sa aking pinaghirapan. Isinara ko ang gripo. Gabi na, nang muli akong umupo sa aking silid. Kinuha ko ang aking planner at in-update ang mga naganap. Camera, installed. Wi-Fi password, changed. Supplementary card, cancelled. Habang tinitingnan ko ang listahan, hindi galit ang naramdaman ko. Hindi rin saya ng paghihiganti. Ang naramdaman ko ay alerto, nagising. Sa loob ng 2 taon, trinato nila ako na parang isang kasangkapan sa bahay na ito. Isang muebles. Ang paboritong silyon na pwede nilang upuan. Ang aparador na pwede nilang lagyan ng gamit. Ang mesa na pwede nilang patungan ng kanilang mga kalat. Akala nila ako ay isang bagay na walang pakiramdam at walang kakayahang kumilos. Pero nagkakamali sila. Ang mga muebles ay hindi nagkakabit ng kamera. Ang mga muebles ay hindi nagpapalit ng password ng Wi-Fi. Ang mga muebles ay hindi tumatawag sa bangko para mag-cancel ng credit card. At higit sa lahat, ang mga muebles ay hindi lumalaban. Ngunit ako ay lalaban. Sa tahimik at sarili kong paraan. Ang Lunes ng umagang iyon ay nagsimula tulad ng dati. Ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa bintana ng kusina, nagbibigay ng mainit at gintong liwanag sa malamig na sahig. Nauna akong gumising sa kanilang lahat. Nakagawian ko na ito. Ito ang aking tahimik na oras bago magsimula ang ingay ng araw. Ngunit sa umagang ito, hindi ako naghanda ng kape para sa iba. Hindi ako naglabas ng mga itlog o tinapay para sa kanilang almusal. Sa halip, may hawak akong isang puting sobre. Malinis, formal, nakasulat sa harap ang pangalan ng aking anak at manugang sa itim na tinta. Lumapit ako sa refrigerator. Ang pinto nito ay puno ng mga makukulay na magnet, mga drawing ng aking apo, at mga lumang paalala. Ipinatong ko ang sobre sa gitna mismo ng pinto ng ref. Iginipit ko ito gamit ang isang magnet na hugis mansanas. Sa pwestong iyon, imposibleng hindi nila ito makita. Naroon ang katotohanan, nakabalandra, naghihintay. Pagkatapos, kumuha ako ng isang basket ng mga bagong labang damit at pumunta sa isang sulok ng sala. Nagsimula akong magtupi. Isa-isa, mahinahon. Bumaba si Marco pagkalipas ng ilang minuto. Narinig ko ang mabigat na yabag ng kanyang mga paa sa hagdan. Tulad ng dati, nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang telepono. Binuksan niya ang ref para kumuha ng malamig na tubig. Hindi man lang niya tiningnan ang sobre. Binaliwala niya ito, tulad ng pagbaliwala niya sa akin sa nakalipas na 2 taon. Ngunit si Isabel, iba siya. Nang bumaba si Isabel, ang kanyang mga mata ay agad na nahagip ang puting sobre. Mula sa aking kinauupuan sa sala, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. May pagtataka sa kanyang mukha at kaunting inis. Sino ba naman ang nag-iiwan ng formal na sulat sa ibabaw ng ref?
Kinuha niya ito. Binuksan. Narinig ko ang tunog ng pagpunit ng papel. Habang binabasa niya ang unang pahina, nakita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang kunot noong pagtataka ay napalitan ng panlalaki ng mata. Ang kanyang ngisi na laging handang mang-insulto ay biglang naglaho, nanginginig ang kanyang kamay. Ang papel na hawak niya ay hindi isang simpleng paalala. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang formal na kontrata sa pag-upa, malinaw at legal na nakasaad. Nakasulat doon ang halaga, 20,000 piso, 20,000 piso kada buwan. Nakasaad din na hati kami sa bayarin sa kuryente at tubig. At ang pinakamahalagang bahagi, ang palugit. Mayroon silang 30 araw para bayaran ang mga nakaraang utang. O kung hindi, kailangan nilang lisanin ang bahay. Kasama rin doon ang isang liham mula sa opisina ng aking abogado. Isang liham na seryoso, malamig at walang emosyon. Isang liham na nagsasabing, hindi na ako nagbibiro. Ano to? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Napalingon si Marco. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ng kanyang asawa. Habang nagbabasa si Marco, namutla ang kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ako. Nakita niya akong tahimik na nagtutupi ng mga tuwalya. Ma? Lumapit si Marco sa akin. Hawak niya ang papel na parang isa itong nakakadiring bagay. Ma, ano ito? Joke ba ito? Prank ba ito? Hindi ako tumigil sa pagtutupi. Ipinatong ko ang isang tuwalyang mabango sa amoy ng sabon sa ibabaw ng isa pa. Tumingin ako sa kanya. Kalmado, walang galit sa boses ko nang sumagot ako. Hindi iyan biro, anak. Iyan ang linaw na matagal niyo nang kailangan. Bumuka ang bibig ni Marco para sumagot, ngunit inunahan na siya ni Isabel. Sumugod si Isabel sa harap ko. Halos umusok ang ilong sa galit. Pinapalayas mo kami? Ganyan ka ba kawalang puso? Sarili mong pamilya? Sisingilin mo ng renta? Gusto mong sirain ang pamilyang ito? Ang mga salita niya ay matatalas. Kung dati, ang mga salitang ito ay magpapaiyak sa akin, magpapagilty sa akin. Ngunit ngayon, para lamang silang hangin na dumaan sa aking mukha. Tiningnan ko si Isabel ng diretso sa mata. Hindi ko sinisira ang pamilya. Sabi ko ng mahina ngunit mariin. Ibinabalik ko lang ang respeto na kinalimutan ninyo. Nakatira kayo sa pamamahay ko. Kumakain kayo ng pagkaing binili ko. Kinagamit niyo ang kuryenteng binabayaran ko. At ang isinukli niyo ay pangaalipusta. Pero pamilya tayo, sigaw ni Isabel. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Oo, pamilya tayo, sagot ko. At dahil pamilya tayo, inasahan kong rerespetuhin niyo ako. Pero dahil pinili niyong tratuhin akong parang katulong na walang pakiramdam, ibinigay ko na sa inyo ang papel na nababagay sa inyo. Kayo ay mga nangungupahan. At iyan ang mga kondisyon ko. Nagpatuloy ang kanilang mga sigaw. Nakiusap si Marco. Nagalit si Isabel. Ginamit nila ang aking apo bilang sandata. Paano na ang bata, ma? Wala kang awa sa apo mo? Ang schedule niya sa eskwela. Paano na? Napakasakit pakinggan. Ang gamitin ng inosenteng bata para makuha ang kanilang gusto. Ngunit alam kong kapag bumigay ako ngayon, babalik lang ang lahat sa dati. Mas lalo pa nilang aabusuhin ang aking kahinaan. Ipinagpatuloy ko ang pagtutupi. Ang aking mga kamay ay sumusunod sa isang regular na ritmo. Tupi, patong, tupi, patong. Hindi nabasag ang aking kalmado. Habang sila ay nagwawala, ako ay nakaupo lamang doon, napapalibutan ng aking kapayapaan. Sa bawat sigaw nila, iisang linya lang ang isinagot ko. Mayroon kayong 30 araw. Umalis sila sa sala na parehong galit na galit. Narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto ng kanilang kwarto. Naiwan akong mag-isa sa sala. Tiningnan ko ang malinis na salansan ng mga tuwalya. Ang puso ko ay mabigat. Ngunit ang aking isip ay payapa. Ang liham na iyon sa ibabaw ng ref ay hindi simula ng gulo. Ito ang simula ng aking kalayaan. Sa mga sumunod na araw at linggo, naging malinaw
kung gaano kabigat ang halaga ng aking presensya sa bahay na iyon. Hindi nila naramdaman ang bigat na iyon noong naroon ako para saluhin ang lahat. Ngunit nang itigil ko ang aking mga kamay, gumuho ang kanilang maliit at komportableng mundo. Tinawag itong invisible labor, ang mga gawaing bahay na hindi nakikita, hindi pinapansin, ngunit nagpapanatili ng kaayusan at buhay sa isang tahanan. Ang unang tinamaan ay ang kusina. Dati-rati, tuwing uuwi sila galing sa trabaho, may nakahain ng mainit na pagkain sa mesa. Sinigang na baboy, adobo, tinola, amoy ng bagong saing na kanin. Ngunit noong Lunes ng gabi, umuwi silang madilim ang kusina. Walang amoy ng bawang at sibuyas. Walang kumukulong sabaw sa kalan. Sinubukan ni Isabel na magluto noong Martes. Narinig ko ang kalampag ng mga kaldero at ang kanyang pagrereklamo. Nang mapadaan ako sa kusina para kumuha ng tubig, nakita ko ang resulta. Ang manok na piniprito niya ay sunog sa labas. Ngunit nang hiwain ni Marco, may dugo pa sa loob. Hilaw, kinabukasan, sinubukan niyang magluto ng pasta. Nalunod ito sa tubig at naging parang pandikit na putik. Sa huli, nauwi sila sa pag-order ng fast food gabi-gabi. Ang mga kahon ng pizza at plastic ng takeout ay nagsimulang tumambak sa ibabaw ng counter. Tiningnan ko lamang sila. Hindi ako nagsalita. Hindi ako nag-alok ng tulong. Kumain ako ng sarili kong luto bago pa man sila dumating. Nagtimpla ako ng aking tsaa. Naupo sa aking paboritong silya sa sunroom at pinanood ang unti-unting pagbagsak ng kanilang ilusyon ng kalayaan. Miyerkules. Nakalimutan ni Marco na araw ng pagtatapon ng basura. Nakagawian na kasi na ako ang naglalabas ng mga mabibigat na itim na plastic bag patungo sa gate. Ngunit hindi ko iyon ginawa. Nanatili ang mga basurahan sa loob ng bahay, umaapaw. Pagsapit ng Biyernes, ang amoy ng nabulok na mga tirang pagkain at balat ng sibuyas ay kumalat na sa buong unang palapag. Nakakasulasok. Nang magreklamo si Isabel tungkol sa amoy, tiningnan ko lang siya. Iyon ang amoy ng kanyang kapabayaan. Sabado, nasira ang dishwasher. Sa kagustuhang mapadali ang trabaho, isiniksik ni Isabel ang lahat ng maruruming plato na may mga tirang pagkain pa. Bumara ito. Umagos ang mabula at maruming tubig sa sahig ng kusina, papunta sa ilalim ng mga aparador. Nakita ko itong nangyari. Nakatayo ako sa may pintuan ng kusina, may hawak na baso ng tubig. Tiningnan ako ni Isabel. May pakiusap sa kanyang mga mata. Naghihintay na kumuha ako ng basahan at simulan ang paglilinis, tulad ng lagi kong ginagawa noon kapag may mga aksidente. Ngunit nanatili akong nakatayo. Ay naku, sabi ko sa mahinang boses. Umiling ako ng bahagya. Maingat na humakbang palayo sa basang sahig at naglakad pabalik sa aking kwarto. Iyon ang pinakamasakit na bahagi para sa kanila. Hindi ang aking galit, kundi ang aking kawalang pakialam. Dito nila unang naramdaman, sa pinakamalupit na paraan, ang halaga ng isang ina. Wala nang nagtutupi ng kanilang mga damit na iniiwan lang nila sa basket. Wala nang nagtatahi ng mga natanggal na butones. Wala nang nagbabalot ng baon ng bata sa umaga. Wala nang laging handang gatas sa ref. Ang mga munting bagay na inaakala nilang kusang nangyayari ay biglang naglaho. Dati, ang aking pagtulong ay parang hangin na riyan lagi, libre at hindi pinapansin. Ngayon, wala na silang hangin at unti-unti, nakikita ko sa kanilang mga kilos, sa kanilang madilim na mga mata na nahihirapan na silang huminga. Panahon na ng paniningil at ang bayad ay ang katotohanang wala silang kakayahang tumayo sa sarili nilang mga paa nang wala ako. Umabot sa sukdulan ang lahat sa 3 linggo. Ang araw kung kailan nasubok ang aking pinakamatibay na prinsipyo. Nagkasakit ang aking apo. Narinig ko ang kanyang pag-iyak sa kalagitnaan ng gabi. Isang iyak na mahina, may kasamang ubo, at puno ng pagkabalisa. Bilang isang lola, ang unang instinct ko ay tumakbo. Gusto kong pumasok sa kanilang kwarto, haplusin ang mainit na noo ng bata, ipagtimpla siya ng gamot, at yakapin siya hanggang sa mawala ang lagnat. Ito ang ginagawa ko noon, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Umupo ako sa gilid ng aking kama.
mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking kumot. Kailangan kong maging matatag. Kung tutulong ako ngayon, mawawalang saysay ang lahat. Iisipin nilang maaari nilang gamitin ang bata para muli akong alipinin. Maya-maya, narinig ko ang mahihinang katok sa aking pinto. Bumukas ito ng bahagya. Nakatayo doon si Isabel. Magulo ang kanyang buhok, puyat, at bakas ang labis na pagod sa kanyang mukha. Hawak niya ang bata na namumula ang mga pisngi dahil sa lagnat. Nanginginig ang kanyang boses. Nawala ang lahat ng kayabangan niya. Isa na lamang siyang inang natatakot. Ma, may lagnat siya. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko mahanap ang numero ng pediatrician. Tulungan mo naman po ako. Tumingin ako sa bata. Kumikirot ang puso ko. Gustong-gusto kong kunin ang apo ko mula sa kanyang mga bisig. Ngunit kailangan kong tapusin ang aral na ito. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Isabel. Walang galit, kundi isang malalim na kalungkutan. Akala ko ba, wala pa ako sa kalingkingan ng nanay mo? Sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Ngunit bawat salita ay may bigat. Kung ganoon pala ako kawalang kwenta, bakit sa akin ka hihingi ng tulong? Siguro hindi ako dapat pagkatiwalaan sa ganyang mga bagay. Natigilan si Isabel. Lumunok siya ng mariin. Ang kanyang sariling mga salita ay bumalik upang saktan siya. Yumuko siya, hindi na makatingin sa akin. Tumalikod siya ng walang salita at bumalik sa kanilang kwarto, dala ang umiiyak na bata. Napapikit ako ng mariin habang tumutulo ang isang luha mula sa aking mata. Patawarin ako ng Diyos. Ngunit kailangan kong gawin ito. At nalaman ko, kinabukasan, na nadala naman nila sa klinika ang bata at maayos na ito. Matapos ang gabing iyon, nagsimula ang tunog ng pag-eempake. Araw-araw, narinig ko ang pagkalampag ng mga karton, ang pagbuhos ng mga damit sa loob ng mga maleta. Nakita ko si Isabel na nagbabalot ng kanilang mga gamit at ramdam ko ang galit sa bawat galaw niya. Ibinagsak niya ang mga libro sa kahon. Hinablot niya ang mga drawer ng napakalakas na akala mo'y masisira ang kahoy. Ang bawat kalampag ay tila isang protesta. Si Marco ay walang kibo. Madalas ko siyang nakikitang nakaupo sa sopa, nakatitig lang sa kawalan. Tila naghihintay ng himala na hindi naman darating. Sa ika-28 araw, may nakita akong liham na ipinasok sa ilalim ng aking pinto. Sulat kamay ni Marco. Binuksan ko ito. Nagmamakaawa siya. Humihingi ng tawad sa lahat ng masasakit na salita. Sinisisi niya ang stress at problema sa pera. Ma, patawarin mo na kami. Bigyan mo pa kami ng 1 buwan. Magbabago na kami. Binasa ko ang liham. Walang nabago sa aking desisyon. Ang paghingi ng tawad, dahil naiipit na sa sitwasyon, ay hindi tunay na pagsisisi. Tiniklop ko ang papel at inipit sa aking planner. Hindi ako sumagot. Nang gabing iyon, lumapit ako sa lalagyan ng mga susi sa may pintuan. Kinuha ko ang duplicate key ng bahay na hawak ni Marco. Inilagay ko ito sa aking bulsa. Ang bahay na ito ay sa akin. Ang kapayapaan na ito ay sa akin. Wala nang pag-urong. Tapos na ang aking pagiging martir. At sa wakas, dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Walang sigawan. Walang iyakan. Ang huling umaga nila sa aking bahay ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Mula sa aking silid, pinakinggan ko ang mga tunog na hudyat ng kanilang paglisan, ang pagkaladkad ng mabibigat na maleta sa sahig, ang pag-ingit ng mga kahon na itinutulak, ang mahihinang utos ni Marco kay Isabel. Ang mga tunog na ito, na dati nagdulot sa akin ng pagkabalisa, ngayon ay parang musika sa aking pandinig. Ito ang musika ng aking paglaya. Hindi ako lumabas ng aking kwarto. Nanatili ako sa loob, nakaupo sa aking silyang tumba-tumba, habang yakap-yakap ang isang tasa ng mainit na kape. Pinili kong huwag silang harapin sa kanilang huling mga sandali dito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil tapos na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Ang aking katahimikan ay ang aking huling salita. Isang salitang mas malakas pa sa anumang sigaw. Hinintay ko lamang na matapos ang lahat. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kanilang sasakyan.
Narinig ko ang pag-andar ng makina, isang tunog na unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang naglaho sa di kalayuan. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na hindi ko naramdaman sa loob ng 2 taon. Hindi ito ang katahimikang nakakabingi, kundi ang katahimikang payapa. Isang katahimikang nagpapahintulot sa iyong marinig ang sarili mong paghinga, ang tibok ng iyong puso, ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng aking silid. Ang unang bumungad sa akin ay ang sala. Dati, ang lugar na ito ay puno ng mga laruan ng aking apo, ng mga sapatos na nakakalat, ng mga unan na wala sa kanilang lugar. Ngayon, maluwag ito. Malinis. May mga bakas pa ng alikabok sa sahig, kung saan dating nakalagay ang kanilang mga gamit, ngunit ang espasyo ay sa akin na muli. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila mas sariwa, mas magaan. Naglakad ako papunta sa kusina. Walang mga maruruming plato sa lababo. Walang mga kahon ng take-out sa ibabaw ng mesa. Ang ref, na dati puno ng kanilang mga paboritong inumin, ay may sapat na espasyo na ngayon para sa aking mga gulay at prutas. Binuksan ko ang bintana sa ibabaw ng lababo. Pumasok ang sinag ng araw at ang amoy ng mga bulaklak mula sa aking hardin. Napangiti ako, isang tunay at payapang ngiti. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ko sa pagbawi. Pagbawi hindi lang ng aking bahay, kundi ng aking sarili. Bawat gawain ay isang ritual. Ang paglilinis ng kanilang dating silid ay hindi isang trabaho, kundi isang seremonya. Habang winawalis ko ang mga huling bakas ng kanilang presensya, para ko na ring winawalis ang lahat ng sakit at sama ng loob. Ibinaba ko ang mga lumang kurtina na sila ang pumili, at isinabit ko ang mga paborito kong puting kurtina na gawa sa manipis na tela, na nagpapapasok ng maraming liwanag. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga libro sa sala, nakita ko ang isang bagay na naiwan nila, isang maliit na laruang kotse ng aking apo, na isiksik sa ilalim ng sofa. Dinampot ko ito. Ang puso ko ay bahagyang kumirot. Namiss ko ang aking apo. Namiss ko ang kanyang maliliit na kamay at ang kanyang matamis na tawa. Ngunit alam kong ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi nangangahulugang kailangan kong tiisin ang pang-aabuso ng kanyang mga magulang. Inilagay ko ang laruan sa isang maliit na kahon. Isang kahon ng mga alaala. Isang araw, kapag sapat na ang kanyang gulang, marahil ay maibibigay ko ito sa kanya at maipapaliwanag ang lahat. Ngunit sa ngayon, kailangan ko munang unahin ang aking sarili. Nagsimula akong gawin muli ang mga bagay na matagal ko nang isinantabi. Tinawagan ko ang presidente ng aming book club. "Tita Lydia, babalik na po ako," sabi ko sa telepono. Ang saya sa kanyang boses ay nakakahawa. Noong Huwebes, dumalo ako sa kanilang lingguhang pagpupulong. Habang nakaupo ako roon, napapalibutan ng mga kaibigan, nakikipagtalakayan tungkol sa mga nobela at mga kwento, naramdaman kong bumalik ang isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulog. Naglakad ako papunta sa palengke isang umaga, hindi para bumili ng sangkap para sa lulutuin kong pagkain para sa iba, kundi para lamang mamasyal. Bumili ako ng isang bungkos ng sariwang bulaklak, mga puting rosas at carnation. Hindi dahil may okasyon, kundi dahil gusto ko. Inilagay ko ang mga ito sa isang florera sa gitna ng aking hapagkainan. Ang mesa na dati ilaging puno ng kalat, ngayon ay may dekorasyong nagpapasaya sa aking mga mata. Isang tanghali, niyaya ako ni Tita Lydia na kumain sa labas. Pumunta kami sa isang maliit na restaurant na naghahain ng masasarap na lutong bahay. Nagkuwentuhan kami, nagtawanan, ibinahagi ko sa kanya ang lahat ng nangyari, at siya naman ay nagbahagi ng kanyang mga payo. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging makasarili, sabi niya sa akin. Ito ay paggalang sa sarili. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Ang aking telepono ay hindi na laging tumutunog para sa mga utos o pangangailangan. Ang katahimikan nito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Hindi na ako laging nag-aalala kung ano ang kanilang sasabihin,
kung ano ang kanilang irereklamo. Ang aking isip ay malaya. Ngunit isang gabi, habang naghahanda ako para matulog, umilaw ang screen ng aking telepono. Isang text message mula kay Isabel. Ang aking puso ay bahagyang kumabog. Binuksan ko ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit puno ng parehong tono ng paninisi na nakasanayan ko na. Hindi mo naman kailangang gawing ganito kapinal ang lahat. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Hanggang sa huli, hindi pa rin niya nakikita ang kanyang pagkakamali. Hanggang sa huli, ako pa rin ang masama. Ako pa rin ang may kasalanan. Dati, ang ganitong mensahe ay magdudulot sa akin ng matinding kalungkutan at pag-aalinlangan. Iisipin ko, ako nga ba ang mali? Masyado ba akong naging malupit? Ngunit ngayon, wala na. Tiningnan ko ang mensahe at pagkatapos ay pinindot ko ang delete. Hindi ako sumagot. Hindi na kailangan. Ang hindi pagsagot ay isang sagot na rin. Isang sagot na nagsasabing, tapos na ako sa iyong mga laro. Tapos na ako sa iyong paninisi. Ang opinyon mo tungkol sa akin ay hindi na mahalaga. Pumunta ako sa aking aparador at kinuha ang folder na may markang Talaan, NG, Mabuting, Kaluuban. Ang folder na puno ng mga resibo, bank statement at mga tala ng masasakit na salita. Dinala ko ito sa sala. Isa-isa, kinuha ko ang bawat piraso ng papel. Ang kasunduang pinirmahan ni Marco, ang resibo ng kanilang cruise, lahat ng ebidensya ng aking pagtitiis at kanilang kataksilan. At pagkatapos, isa-isa, pinunit ko ang mga ito. Pinunit ko sa maliliit na piraso hanggang sa ang mga salita at numero ay hindi na mabasa. Ginawa ko ito hindi dahil hindi na mahalaga ang mga ito. Ginawa ko ito dahil hindi ko na kailangang hawakan ang mga ito para patunayan ang aking katotohanan. Alam ko kung ano ang nangyari. Alam ko kung ano ang aking ibinigay. Alam ko ang aking halaga. At iyon ay sapat na. Itinapon ko ang mga pinunit na papel sa basurahan. At sa paggawa ko noon, naramdaman kong may isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa aking kaluluwa. Ang bahay na ito ay hindi na isang bilangguan ng mga obligasyon. Ito na ngayon ang aking santuwaryo, ang aking muling pagsibol. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong tunay na nakauwi na ako. Lumipas ang mga linggo na parang agos ng isang payapang ilog. Ang bawat umaga ay dumarating na may dalang bagong simula. Isang umaga, habang nakaupo ako sa aking hapagkainan, pinapanood ang sinag ng araw na gumuguhit ng gintong linya sa ibabaw ng makinis na kahoy. Naramdaman ko ang isang kapayapaang hindi ko pa naramdaman kailanman. Ang mga bintana ay bukas na naman. Walang ingay ng cartoons mula sa sala. Walang malalakas na yabag ng mga paa mula sa itaas. Tanging ang huni lamang ng mga ibon at ang mahinang tiktak ng lumang orasan sa dingding. Sa aking harapan, nakalatag ang isang dokumento, ang titulo ng bahay na ito. Ang pangalan ko at ng yumaong asawa kong si Ricardo ay nakasulat doon. Alam ko naman noon pa na sa akin ang bahay na ito, ayon sa batas. Ngunit ngayon ko lang tunay na naramdaman na pag-aari ko ito. Hindi lang sa pangalan, kundi sa puso at kaluluwa. Wala nang aninong nakabantay sa bawat galaw ko, naghihintay na makalimutan kong magbayad ng bill o mailagay sa maling lugar ang isang resibo. Wala nang sumusukat sa aking halaga base sa dami ng grocery na aking binibili o sa mga pabor na aking ginagawa. Ang halaga ko ay hindi na nakasalalay sa kanilang pagkilala. May isa pa akong dokumentong inilabas mula sa isang malinis na envelope. Isang dokumentong mas bago. Isang kopya ng aking huling habilin na ipinaayos ko kamakailan lamang sa aking abogado. Binuksan ko ito at binasa ang mga huling pahina. Dati, ang nakasulat dito ay simple lamang. Lahat ng aking maiiwan ay mapupunta sa aking nag-iisang anak, si Marco. Iyon ang natural. Iyon ang inaasahan. Ngunit ngayon, nagdagdag ako ng isang pangalang hindi nila kailanman inaasahan, ang pangalan ng isang lokal na women's shelter.
isang bahay kanlungan para sa mga kababaihang inabuso at nawalan ng tirahan. Naalala ko noong minsan, maraming taon na ang nakalipas, nag-volunteer ako doon. Nagtupi ako ng mga donasyong damit, nag-ayos ng mga delata sa kanilang pantry. Naaalala ko ang mga mukha ng mga babaeng naroroon, mga mukhang pagod, ngunit hindi sumusuko. Mga matang may bakas ng kalungkutan, ngunit may kislap ng pag-asa. Naalala ko ang katahimikan sa lugar na iyon, isang katahimikang nagpapagaling. Isang katahimikang nagbibigay daan para muling buuin ang sarili. Hindi ko ito ginawa dahil sa galit o paghihiganti. Hindi ito para parusahan si Marco. Ginawa ko ito dahil naniniwala ako sa konsepto ng isang tunay na kanlungan. Isang lugar kung saan ang isang babae ay maaaring huminga ng malaya. Isang lugar kung saan ang kanyang pagkatao ay hindi kailanman kukwestiyonin. Ang bahay na ito ay naging kulungan para sa akin sa loob ng 2 taon. Ang hiling ko sa aking pagpanaw, ang mga bunga ng aking pinaghirapan ay makatulong na magtayo ng isang ligtas na lugar para sa iba. Isang tunay na kanlungan. Kinuha ko ang ballpen na binili ko para sa aking sarili noong 1 linggo. Isang magandang ballpen na may gintong tinta. Gamit ang nanginginig ngunit desididong kamay, pinirmahan ko ang huling pahina. Ang aking buong pangalan. Ang aking buong pagpapasya. Isinilid kong muli ang mga papel sa sobre at isinara ito. Tapos na. Ang huling pahina ng aking lumang buhay ay naisulat na. Pagkatapos, nagtimpla ako ng tsaa. Isang tasa lang. Hindi na ako naglabas ng dagdag na mug. Hindi na ako naghintay kung mayroon pa bang ibang gustong uminom. Ang simpleng gawain na ito ay isang simbolo ng aking bagong kalayaan. Ang bahay ay hindi na nararamdamang walang laman. Sa halip, ito ay puno ng espasyo, puno ng katahimikang hindi na masakit. Isang katahimikang nag-aanyaya sa akin na mag-isip, mangarap, at maging ako lang. Naglakad ako pabalik sa aking hapagkainan at umupo sa aking pwesto, sa aking karaniwang upuan. Ang upuang tinawanan nila noon dahil masyado ng luma. Ang upuang tinawag ni Isabel na pangit at sakit sa mata. Ngunit ito ay nanatiling akin. Matibay pa rin, komportable. Tulad ko, ang mga bulaklak na binili ko sa palengke ay nagsimula ng bumuka. Ang kanilang mga talulot ay dahan-dahang nagbubukas, ipinapakita ang kanilang ganda sa sikat ng araw. Isang mahinang hangin ang pumasok mula sa bintana at marahang umuga sa kanila. Itinaas ko ang aking tasa ng tsaa. Mainit pa. Mabango, humigop ako ng dahan-dahan. Ninamnam ang bawat patak. Tumingin ako sa paligid ng aking tahanan. Ang bawat sulok ay pamilyar, ngunit ngayon ay may bago itong kahulugan. Ang mga dingding na ito ay hindi na saksi sa aking mga luha, kundi sa aking katatagan. Ang sahig na ito ay hindi na dinadaanan ng mga yabag ng kawalang respeto, kundi ng mga hakbang ng aking kapayapaan. Wala ng mga paumanhin na kailangan kong ibigay. Wala ng puwang para sa pagkukunwari. Tanging espasyo lamang at kapayapaan at ang aking pangalan sa lahat ng bagay na mahalaga. Ako. Sa wakas, ako na muli.